Mas umiinit ang palitan ng pahayag sa gitna ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ng mga pagbabago sa Senado. Inilahad ng Malacanang ang pananaw na ito sa posibleng pagharap ng Vice Presidente sa paglilitis at ang bagong liderato ng Senado. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Humihingi ako ng paumanhin. Mas makikilala ng publiko ang panig ni Vice President Sara Duterte kung siya mismo ang magpapaliwanag at sasagot sa mga paratang sa kanya. Ayon nito sa palasyo na nagsabing mas gusto nitong makitang ipagtanggol ng bise ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagharap sa kanyang impeachment trial. Nararapat lamang po dahil kung siya po ang siyang inuusig sa mga ganitong klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan. Hindi naman nakikita ng palasyo bilang agarang banta ang posibilidad na maantala ang impeachment trial dahil sa issue ng ilang senador na iniuugnay sa flood control scam. Ayon pa kay Castro, may 22 aktibong senador pa rin na dumadalo sa mga sesyon kaya hindi pa dapat pangunahan ang usapin sa quorum. Muli namang binalikan ng Malacanang ang mga naunang pahayag ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayaw ron nitong agawin ang pagka-presidente ni PBBM. Ayon kay Castro, paiba-iba ang mensahe ng Vice Presidente at may mga nauna na ring pahayag na tumutukoy sa pagpapababa sa pwesto ng Pangulo. July 19, 2025, siya mismo ang nagsabi sa mga kababayan habang siya ay nakikipag-usap o nagsasalita before the Filipino community. Ang sabi niya sa The Hague or sa Netherlands, July 19, 2025. Lahat sila, sabi nila, lahat sila ay nagnanais na pababain sa pwesto ang Pangulo. Kasama siya sa nais na magpababa sa Pangulo. Samantala, matapos magpatawag ng special session ng Pangulo sa Kongreso, nasa mga senador na aniya ang susunod na hakbang upang gampanan ang kanilang tungkulin. Habang nagbabago ang timpla sa Senado, naging sentro rin ng atensyon ang paglipat ni Senator Joel Villanueva sa block ni Senator Wing Gatchalian na nagbigay daan para mahalal si Gatchalian bilang bagong Senate President. Binatiin ng Malacanang si Gatchalian sa pagupo bilang bagong leader ng Senado. Ipinaaabot din ng palasyo ang pasasalamat sa House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Bogie D at sa mayorya sa Senado. Umaasa ang Malacanang na mapapabilis ang pagpapasa ng mga pangunahing panukalang batas upang mas mapalawak ang tulong at serbisyo ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.